Pilipinas. Aksyon Weather. Magandang umaga mga kapatid, narito na ang Action Weather. Naglandfall kaninang alas 4 ng umaga itong si Typhoon Pablo at sa ngayon ay tinatahak niya ang bandang Bukidnon. So para sa iba't mga detalye tungkol dito sa Typhoon Pablo, kausapin po natin live na nasa Pag-asa ngayon si Franz Noguera. Franz, kamusta na po tayo dyan sa Typhoon Pablo? Yes, Manu, sa ngayon nga bahagyang humina at bumagal din ang kilos ng Bagyong Pablo habang nasa vicinity ito ng Malay-Balay sa Bukidnon matapos nga nito ang maglandfall kanina sa bahagi ng Davao Oriental. Tinahak nito ang Compostela Valley, ang Davao del Norte at susunod nga niya dyan ay ang Bukidnon. Ayan, ongoing siya ngayon dyan sa Bukidnon, Lanao del Norte at lalabas nitong after lunch dyan sa Misamis Oriental. Ang Bagyong Pablo, lumiit yung kanyang sako pagtama niya dito sa Kalupaan. Makikita natin dito sa satellite image, ayan, mababasag yung ulap at yung sirkulasyon ng Bagyong Pablo once na tumama nga siya dito sa Mindanao at yung kanyang ulan bahagyaring nabawasan na sa 10 to 20 millimeters per hour na lamang as compared sa nakaraan niya na nasa 20 to 30 millimeters per hour. Pero considered pa rin yan na heavy to intense rainfall. Kaya mag-ingat pa rin yung ating mga kapatid na nasa Surigao, Davao, Compostela Valley, Misamis, Bukidnon, Lanao, Zamboanga, Leyte, Cebu, Bohol, Negros, Panay at Palawan dahil napakalaki po ng posibilidad ng mga flash flood at landslide. Ang mga lugar naman, coastal areas dyan sa Surigao del Norte, Dinagat, Bohol, Palawan at Leyte provinces ay mag-ingat naman po sa mga storm surges na dala ng Bagyong Pablo. Sa ngayon, nasa signal number 3 pa ang Bohol, Siquijor, Southern Cebu, Southern Negros Oriental and Southern Negros Occidental. Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Davao del Norte at Camiguin dyan naman sa Mindanao. Signal number 2 naman sa Northern Palawan kasama ang Calamian Group of Islands at Cuyo Islands, Southern Leyte, Antique, Iloilo, rest of o nalalabing bahagi ng Cebu kasama ang Camotes Islands, nalalabing bahagi ng Negros Oriental at nalalabing bahagi rin ng Negros Occidental. Surigao del Norte kasama ang Siargao, Surigao del Sur, Dinagat, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte kasama ang Samal Islands, Compostela Valley, Davao Oriental, North Cotabato, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay at Maguindanao naman. Dyan sa Mindanao ang under sa signal number 2. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Palawan, Aklan, Capiz, kasama ang Leyte at ang Biliran, Davao del Sur, Sultan Kudarat, Basilan, Sarangani at South Cotabato. Ayon nga sa Pag-asa, kung hindi na magbabago ng track at ng bilis, pati na rin ng direksyon itong si Bagyong Pablo, posible na mamayang gabi ay nasa vicinity na ito dito sa bahagi ng Southern Negros. And by Wednesday, nandito na yan sa bahagi naman ng Northern Palawan, Mananalasa at nasa labas, nandito sa West Philippine Sea. By Thursday, Friday pa siya tuluyang lalabas ng ating Philippine area of responsibility. Manu? Maraming salamat, Franz Noguera, live mula sa Pag-asa. At para makakita po tayo ng mga iba't ibang mga larawan na examples ng pananalasan nitong si Typhoon Pablo sa Davao del Norte, mga litrato kuha po ng ating News 5 reporter na si Camille Abadisio. Kita po natin na mga banana trees na natumba. Yan po ang lakas ng signal number 2 pa lang, mga kapatid. Kaya mag-iingat po tayo lalo na sa mga kapatid natin kung saan typhoon signal number 3 ang nakataas. Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito sa Typhoon Pablo, sa developments at mga updates, bisitahin lamang ang interaction.com/weather at manatiling nakatutok sa amin dito sa Action Weather na magbabalik makalipas ang 1 oras. Ako po si Manu Sandeas. Magandang tanghali po. Mula sa News Headquarters.